mayong aga sa aton mga nagpalamati, no, labi sa mga nagatutok mo sining importante nga isyu subong bahin sa postponement sang barangay kag election. Hindi naman lipod sa imo man nga ihibalo, Sir Winnie, kiti balanta tagadra man sa inyo gining congressman nga tinag-file sang or nagaduso sa sining hagna recently si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga i-postpone or i-delay anay ang barangay kag sanggunian kabataan elections nga instead 2026 sa November luyag nila nga imuon nga ti sa 2028 pa sa last Monday sang November 2028. Sa inyo nga bahin sa posisyon sang koalisyon, anong inyo dari nga panindugan niya sa sining proposals, Sir Winnie? Well, with all due respect sa posisyon ni Congressman Benitez, no, kag kung sino pamandang mga upod niya, ang posisyon sang People's Coalition for Good Governance is that hindi dapat kinanglan i-postpone ng eleksyon because in the first place, it is unconstitutional, no? Tinambal mo mangan kayo na kag isa ini ka mataas na prinsipyo. You cannot deprive the people of the right of suffrage. Now, the right to vote, no? Di kung may nagaduso, mandira, I think kung hindi ko malipat daw katlo na niyo kung kapat na attempt na i-postpone no, ang barangay kag election, no? But to be more candid about it, di bumbulin siya sa amon niya panahon, politika ang rason sinimo. Nga ipaiguon mo gidabi sa 2028. Kamanti kabalo naman kita nga barangay is the basic unit mo. Amo ini ang paagi agud to ma-strengthen sang mga politiko ang stronghold sa barangay, which in the process also strengthen their political dynasty. Ginfile ini sang pila unsi ka butanda mga congressmen. But may general consultation bala sa barangay. Kung may ara, di man duro, base kuan bala nga papyaw lang ang mga consultation, kasi kung ikaw mo ng barangay kapitan, mareklamo ka pa, na i-extend ang imong kuan, ang imong posisyon, no? So the move itself is political, no? Kasi kontra ini sa atong ginakampanya nga natawag nga mga political dynasty, no? Ito, may ara, mandaya nga pagkatapos ang term of office ang nitatay nga barangay captain, mabulos naman si bata naman mo. Hindi gani, basi mabulos naman si Mrs., no? And then, kung magrason sila nga, magasto, mabulin si budgeted na ya. Budgeted na sa kumilik. In the second place, na mali nga bilyon gani ang nagatalabog sa korupsyon, eh. No? Until now, may mga gastuanan ng gobyerno nga questionably, karon masiling sila nga magasto. Sa investment lang 24 million per day. Kinanglan magasto kasi budgeted na yan. This is a very important political exercise. Yes. Kasi kung yara man niya nga gusto naman pagbago, islan man ang mga barangay captain kag mga SK representative, diretso na yan ang right of suffrage belongs to the people. It should not be dictated by Imperial Manila. Inigay sila nga may congressman na nag-file to, sila pala ang madikta sa barangay. There are 42,000 barangays in the Philippines. Yung vote nila sing ganon, hawak nila ang barangay. Amo na bala ang hindi mayo sa sistema sa atong politika because it would seem to appear that the issue of the postponement of barangay and SK election are decided by Imperial Manila. Nga sa Manila, sila yung ma-decide to, mga congressman. With all due respect, no, I would like to remind the congressman na steward mo lang kamo, no, gintutang kamo daya, you're a servant of people. And you have no right to command, to assert, na i-postpone ng eleksyon. Kabalo ka pong pulinsi, one of the best way to frustrate the people, no, kada mga
advocate sabi, is to pass a law. And then, after the law has been passed, do not implement that law. Kaya kung iway gapon pulos, mula sa Pilipinas, dala bisan sa labor code ambulance, kadamo kita sang matahong mga lahi. Yes. Anay ka nagplastar na, ti wala man gina-implementar, no? So, ang panindugan na mo, no postponement. Let the voice of the people, no, from the barangay, concerning the barangay and SK election, be heard. Kinanglan mapamatian, inuulo pa yung stronghold. Hindi naman siguro nga kinanglan nga kagid na political expert kagid para naton nga may political agenda. 2028 election na siya. So I think we should be vigilant. And as far as our organization is concerned, the People's Coalition for Good Governance, we are against the postponement of this barangay and SK election na bombulensi. Kagang isa pa gani nga ti do hindi naton mahampan ang lay down Manila nga rason nga ti magasto kuno pero tinakumpisa na Sir Winnie ang bahin sa Komisyon ng Eleksyon sa paggasto kag hindi man ini permi ang ining eleksyon na balta gani kay hindi man ni adlaw-adlaw nga magasto ang gobyerno kati amakon mo makapila gani ka beses nga postpone lang ni gin postpone gin paiway ginaisol lang nga ginaisol tapos subong maasiling sila kati may mga concerns man sa ekonomiya, may mga concern man sa energy. Do you believe, Sir Winnie, nga enough ang amuni nga mga rason para nga i-delay ang kinamatarong sa tao nga magboto, Sir Winnie? Those are plenty reasons. In the first place, magsiling na gasto, tinahambal ko na budgeted na naya. Ikadua, masiling sila nga inflation. Anong labot ang inflation man sa barangay and SK election? Kung gusto mo nga sulbahon ang inflation, i-arrange mo ang mga proseso. Number one, tagaan mo sang mataas na sweldo ang mga mamumugon, no? Kung umagsiling sila karon nga kung ano, pag nga rason nila, they can hide their motives with all kinds of reason. But the most important point is, the welfare of the people is the supreme law of the land. The welfare of the people is manifested through barangay and SK election, no? Hindi kayo sila nga, kung kaisa pala pinamilya na lang na kay ang mga barangay, captain, ang ara sa SK, mga kabataan Manila, ikinanglan o tatonta na ning proseso, no? And we do not agree, no? Sa mga generasyon nila nga magasto, may hindi ready ang gobyerno and all of those things. Ang isa lang ka pamangkot, kapilakin magbarangay eleksyon ako, ginambalo mga ginabumbulinsi mo. Hindi man na sila yung dodlog eleksyon sa. Dahil kamanti ang mga puderoso niya, ang mga congressmen, no? Again, with all due respect, gusto nila na i-impose, no? ang ilaluyag. Kaya ang doa sang barangay eleksyon daw yuyo wala nga kuan mo muna balik mo naman. This is a mockery of the local government code naging pasar sang kongreso man, no? So I think dapat magmuklat man ini aton mga congressman nga hindi ang ila interest lang ang mga ibabaw. Tawag sila servant of the people mo. They should serve the people and they should attend to the interest and welfare of the people. The interest and welfare of the people involves barangay and SK election. Tinabungan mo yan, no? Ang gwa mo pala, hindi consistent. Kay may rason ka, punggan mo. Kung para gani sa pabor sang mga politiko, okay lang, go, no? Dapat unta-tunta na niya. We are against the postponement, and I think the people should campaign and should let their voices be heard, no? That democracy is still working and we have a freedom of choice. Ang ginatawag na right of suffrage is a right. As a matter of fact, ang ibang tawag na yan, the right is holy. No? Kamanti, ginatag na sa aton nga isa ka dirito, dapat panindok naton. And we must not agree
to the pension of this congressman, again with all due respect, na punggan nila ang barangay election because the voice of the people is the voice of God. Hindi kayo siling the voice of the congressman in Manila who will dictate the fate of 42,000 barangays all over the Philippines when it comes to this election of barangay captain and SK officials. Pero ti kun butang ta abi Sir Winnie nga ti inkaso gid man abi no nga ting ining mga hagna nga ini mapasar, maaprubahan. This would be another postponement naman sang barangay and sanggunian ang kabataan elections. Ano nga mensahe ni ang pabutyag sa aton nga mga botante sa liwat-liwat na lang gid nga pag-postpone kapag delay sang barangay kag sanggunian kabataan elections, Sir Winnie? Well, makiri og justice. Makiri og law. Nga nagsali pa ka mo pasar sang law. Nagsali pa pasar sa layi. Hindi man lang gali pagtumanon. Tapos mapasar sang layi. And then, pauntaton. No? Pero siniblang sa NCR nga Wage Order number 27, napasar na naka-issue na gani isang order ang wage board. Daso na implement na gani ang kuan mo, I think 60 pesos. Here comes temporary restraining order. Di muna iabong bulin siya. Anong pulos ang regional wage board ban? May ginumpatan ng management ang National Wages and Productivity Commission. Nga dito sila dapat mag-appeal. Hindi ka nagdiretso sila sa Pasig City Regional Trial Court. Ang kaya bumbulense, wala na ang tao, hindi naman pati siyang layi. Kaya ang layi, gali, kwan daw lastiko bala. Unat-unat. Kag kung mayo, gali, pabor sa mga politiko, they can bend the law. Pero sa kwan sa mga pigado, kag sa common tao, you cannot bend the law. Mangawat ka lang tatlo ka sa Sardinas, priso ko dayon eh. Yes. Pero ang mga mamalida, yung akusado ng billions of alleged weapon corruption, matapos lang ang term nila, hindi man siya ng ilang kaso. It is a mockery, will repeat, and it is also a mockery of the right of the people to choose who will be their leaders that deserve to run the affairs of the barangay, including the SK officials. Syempre, magluwa sa aton nga mga barangay officials nga ting iba niya siguro syempre maka-benefit ina iya sa ila mo kati mapalawig ang ilang nga termino, pero sa aton nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo ang iban dari ti concerned katama kay ti masaling ang iban nga ti basi madayon gid man, ma-postpone gid man ang ining barangay kag sanggunian kabataan elections. Anong luyag mo Sir Winnie nga mensahe sa aton nga mga Filipino voters? Well, in the first place, we should assert our right. The law should be implemented sa local government code that governs the election of barangay captains and SK officials. Sa pagkamatuod lang bumbulense, ining mga kapitan ni subong holdover na sila eh. So pag-abot na tayo sa Jimpo, nag-expire na, kay holdover na lang sila. Why man sila ginilitliwat, dapat i-vacate nila ilang posisyon. Yung busangan sa ibang OIC, no? So, ang mensahe ko lang we should be strong, no? We should be assertive. We should be vigilant. Kasi layi niya, nga ang solisuon mong layi daw, ihaboy mo daw yuyo, bala na nagabalik mo lang. Kumaga mo na, hindi na magrespeto ang mga tao sa mga institutions, including Congress, who makes the law, and they have noticed that the implementation of the law is selective, no? So dapat pamatukan na bumbulense ang among mga panindugan agud tong mabatiano sa ang tanan-tanan kung ano ang himubunot kag ano gid ang diretso sang mga taga-barangay bahin sining isa ka importante nga isyu. Lastly, Sir Winnie, mahingyo lang ako. You can answer in Filipino or in English para sa ka-benefit sa aton nga mga listeners and viewers.
nationwide, worldwide. May ilang pong mga lawmakers na nag-file ng bills to postpone the November 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, citing the international energy crisis caused by the conflict in the Middle East. Ano po yung posisyon ng inyong coalition on these proposals, Sir Winnie? Well, the People's Coalition on Good Governance, or PCGG, in Negros Island region vehemently opposes the proposal to postpone the barangay elections, including the election of SK officials, because dahil unconstitutional. They are depriving the people in the barangay of the right to choose who will be their leaders. Bali yung right to vote natin ay hinarang. Now, the fate of the people in 42,000 barangays all over the Philippines should not be decided by Manila, should not be decided by the congressman. It should be decided by the people themselves regarding this local issue, because this is local governance. At isa pa, ito ay isang mockery of the local government code. Bakit gumawa pa tayo ng local government code tapos hindi mo lang it was not implemented? At ang pinaka-importante sa lahat, itong pag-postpone ng barangay election is a political strategy to affirm the stronghold of the traditional politicians to strengthen their political dynasty for the election in 2028. So dapat makialam, dapat pigilan natin, at dapat yung kapakanan ng sambayanan ang ating gagawin, at dapat tutulan natin. We should vehemently oppose the postponement of this barangay and SK election. Sige, with this, Sir Winnie, madamo nga salamat, sir, sa oras nga ginahatag mo dali sa amon sa Bombo Radio Rojas. Saliwat, sir, good morning. Thank you and good morning. Mga kabombo, nabatian si Mr. Winnie Sancho, ang convener sa People's Coalition for Good Governance. So, para sa ilay ang koalisyon, ang ilang panindugan, dapat ngati madayon ang sa barangay kag Sangguniang Kabataan elections sa November 2, 2026. Kahit kung matandaan ta, may aras ang tatlo ka mga hagna nga nagapanawagan nga i-postpone ang nakatalana nga barangay kag Sangguniang Kabataan elections. Konsariente ang piladri ka mga hagna natapos na sa first reading sa bahin sang Kamara. Sa nagligad nga Agosto sa IS, ang House Bill number 10583 nga ginfile ni Senior Deputy Speaker South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez, ni South Cotabato 3rd District Representative Di Botuan, ni Davao Occidental Lone District Representative Claude Bautista, kag ni Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora, kag Davao de Oro 2nd District Representative Lionel Jong Seniza. Amo man sa House Bill 10584 nga ang nagduso dari si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez, kag ang 64 kaiban pa nga mga mamalidha. Ang ila naman dari nga unod sang hagda amo nga isulon sa November 2028 ang barangay kag Sangguniang Kabataan elections. So ni tatlo ka mga bills nga ini nagasiling kag palariho nga tig-incite na rin nila ang Supreme Court ruling sa Makalintal versus Comelec nga kaso, kung sa riin nagasiling nga ang eleksyon may mo lamang nga ma-postpone para sa importante, para sa substantial o kung compelling reasons. Para sa ila, ang gin-lay down nila ng mga rason kaangay na lang abis ang financial constraints, ang energy crisis, kag ang economic crisis, makabig nga ti importante kag substantial nga mga rason. Pero ti paraya sa iban, especially sa mga ordinaryo nga mga Pilipino, dapat ya nga ti ma-exercise gid ang kinamatarong sa pagboto. Kay ti amoning isa sa makabig naton nga pinakamabaskog nga kinamatarong
sang tagsa ka mga Filipino. Amo ning tsansa sa mga tawo nga makapili sila sang leader nga mo magaserbe sa ilang nga komunidad sang tampad kag patas. Imatsag nyo sa inyo barangay, tampad man ra leader nyo kag patas. Ang iban guro ang iban niya be. Diri sa aton sponsor Pilipinas, ang eleksyon dapat nga tinaga matabo on time. Bangod kay ti amo ning ginaalaw ang mga tawo nga maka-decide kung sinong dapat nga mapabilin sa ilang nga pwesto kag kung sino dapat ang ilislan na gid. Kumbaga, tama na pauway ka na. Kay duway man pulos ka sa sulod sang barangay. Di amo ni ang rason kung nga ang atimiara sang pilaman ka mga hagna nga gin-file sang pila ka mga politiko nga i-postpone ang barangay kag sanggunian kabataan elections kay bangod para ya sa ila kinanglan pa sang tsimpo kag kinanglan pa sang pondo, duga nga pondo para kuno sa pagpatigayon sang barangay kag sanggunian kabataan elections. Pero at hagon taliwat, tob-tob nga wala pa niya napirmahan bilang layi, kag ara pa lang sa Kamara or ara pa lang sa House of Representatives magapabilin ang original schedule nga November 2, 2026 ang barangay kag sanggunian kabataan elections. Oras sa Buong Philippine Standard Time, alas 9 na sang aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga panumdom. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa